Oh, pero meron lang ako ipapakita sa inyo, ha. Meron lang ako ipapakita sa inyo isang importante, malupit na malupit. No, meron po isang mayor ng Maynila na doktor pa naman. Pero putang ina sagad sa kadugyutan. Oh, mayor pa naman sagad sa kadugyutan. Ano pa naman, doktor pa naman sagad sa kadugyutan. Itong mayora na ito, mantakin mo binigyan ng pagkakataon. Ang tatay nito napakagaling. Nuknukan ng galing ang tatay nito. Oo. Pero dahil sa lakas ng mga nakakalaban niya sa pagka-mayor sa Maynila, hindi siya manalo-nalo. Bukod tangi ito sa mga lakuna ang nanalo. Bakit? Dahil ikinandidato ni Isko Moreno. Inakay ni Isko Moreno ito. Dinala ni Isko Moreno ito. Oh, noong Vice Mayor ni Isko Moreno ito, inakay niya ito sa lahat ng mga proyekto, sa lahat ng mga kilos, sa lahat ng mga gawa. Kasama niya ito para may sana man lang may matutunan. Anak ng tinapay, pumuti na lahat ang buhok, wala man natutunan. Lahat ng ginawa ni Isko Moreno, putang ina, binalik niya sa wala. Ito ang babaeng version ni Bongbong Marcos. Oh, ito ang babaeng version ni Bongbong Marcos. Utragis yan. Binaboy ang Maynila. Katulad ng Pilipinas ngayon. Pinaganda ni PRD. Pero binaboy lang ni Bongbong. Ito rin, ganun. 3 taon. Mantakin mo, record-breaking yun, mga bossing. 3 years. Sa 3 taon na yun, mga boss. Imaginein mo. Ha? Nagawa ni Isko lahat. Nagkaroon siya ng mga condominium, ng mga Baseco housing. Napalinis niya ang Binondo, napalinis niya ang Divisoria. Nawala yung mga sidewalk, nakakadaan na ng maayos yung mga sasakyan. Luminis diyan sa rekto, maliwanag. Kahit anong oras, malinis, maliwanag. Nagkaroon ng pandemic, anong ginawa? Nagpatayo ng ospital. Pina-aircon yung mga eskwelahan, public school. Saan ka makakita public school aircon? Saan ka pa? O, tapos bukod doon, mga bossing, yung Manila Zoo. Talagang nilinis niya kahit walang hayop. Hindi, sige, pagandahin natin yan. Maraming hayop dito sa Maynila. So, pinaganda niya and so on and so forth. Sinuportahan niya yung Dolomite Beach. At sa tuwing nagkakaroon ng problema pag dumi doon sa Dolomite Beach dahil sa bagyo, minintain yan ng city government ng Manila. So 3 years pa daw yun, yung COVID na yun, pero madaming nagawa si Isko. Talagang napakatindi sa lahat ng mga naging mayor ng Maynila. Si Isko lang yung nakagawa ng ganito dyan sa Maynila. Ibinalik niya sa dating ganda, dating husay. Old glory days, ika nga itong Maynila. Pak. Ito rin na first time in history ng politika sa buong Pilipinas na yung buong slate ng Bilis Kilos, Aksyon Demokratiko, lahat ng distrito, landslide yung lahat ng konsehal, lahat ng congressman ng Aksyon Demokratiko or Bilis Kilos ni Isko Moreno noon. Yan sila Chua. Si Chua, si Abante, lahat yan, mga produkto ni Isko Moreno yan. Nanalo ang mga yan sa Maynila dahil inendorso ni Isko Moreno. Bukod tangi ang Maynila, ang bumoto, united. Lahat ng ticket ni Isko Moreno from District 1 to the last district, mula konsehal hanggang congressman, buong ticket ni Isko, walang natalo kahit isa. Siya lang ang natalo. Si Isko lang ang natalo. Pero okay lang. Sabi ni Isko, okay lang na natalo akong pagka-presidente. Basta ang importante yung Maynila, naiwan ko sa magandang grupo. Putang ina niyan. Nagkamali si Isko. Pucha yan. Naibigay pala niya yung Maynila sa evil stepsister niya. At itago natin siya sa panganang si Honey. Honey. So tingnan ninyo itong balita na ito, mga bossing, at talaga naman mawiwindang kayo. Ito ba ang itsura ng isang lungsod na doktor pa naman din yung
Yung may, so supposedly, doktor ka, dapat maselang ka sa mga baho, maselang ka sa dumi. Pero tingnan mo nangyari sa Maynila. Na matutukan po ang panandali ang problema ito. Manila's garbage crisis is the defining failure of the Lacuna administration. Ay, grabe. Defining failure of the Lacuna administration. Nako po. Basura. Ayun o, sigaw-sigaw pa siya. Huwag ka nang bumalik. Putang ina, ayaw niyang pabalikin si Isko. Paano? Gusto niya yung Maynila, malunod sa basura. Yes! Hindi natin may pagkakaila na dumadami ang basura kapag Christmas and New Year season. But Mayora, this is not unprecedented. Sinisi pa ang holiday season. Ang amoy ng Grabe, honey, oh. Putang ina, kababae mong tao, ganito kakadugyot. Sabi nila, kung ano ang itsura ng bahay mo, ganun ang itsura ng ano mo. Grabe, ganito karami basura. Anak ng tinapay. Ay, Diyos ko po, paano ka naman mabubuhay sa ganyan? Wala talaga, kasi meron silang standards eh. Ang standards kasi nila si Bongbong Marcos, kaya ganyan, puro basura. Alam ko naman mga basura kayong lahat. Pero sana man lang, kung hindi nyo kayang linisin yung mga sarili nyo, putang ina, linisin nyo naman yung mga kapaligiran ninyo. Diyos ko po, hindi porket may cleanup drive si Pastor Apollo Kibuloy, iaasa na natin lahat sa kanya. Pasok. bulok na basura na nanunuot sa hangin is a suffocating reminder ng lumalalang sanitation crisis ng lungsod. Sa ilalim ni dating Mayor Isko, may regular garbage collection. Ang ganda oh, puta yun na yan. Kita mo kung gaano kaganda yung Maynila noong panahon ni Isko, partida. Sarado pa masyado ang ekonomiya nito dahil kasalukuyang nagkakaroon ng pandemya. Alam mo, minsan naisip ko rin kung si Isko Moreno hindi tumakbong presidente, nanalo siya for the second time, taas ngayon pangatlong term. Palagay ko itong ano na to, itong Maynila na to, ay to, baka ano na to, baka puro naka-tiles na yung mga kalsada dyan. Kita mo yung diferensya. Alam nyo, ito yung diferensya kapag kayong leader galing sa saan? Galing sa hirap. Si Isko, galing yun sa hirap, galing siya sa pagbabasura. Pinaunlad niya sarili niya. At ginapang niya yung sarili niya hanggang sa maging opisyal siya ng Maynila. At nung naging opisyal siya ng Maynila, wala siyang sinayang na pagkakataon. 25 years na nanungkulan yan sa syudad ng Maynila, mula mo konsihal hanggang sa naging vice mayor yan. At naging mayor, talaga naman, grabe, ibinuhos na niya ng kanyang lakas sa Maynila. Lahat ng hindi nagawa ng mga malalakas na predecessors niya, yung mga malalakas na mga mayors before him, ay napakalupit na ginampanan niya ng bonggang-bonggang-bongga. Kasi nga, ang sinunod niyang leadership, Duterte. Kaya yan yung lagi natin sinasabi, mga bossing. Yan yung lagi natin sinasabi. Hindi lahat ng mga artista, ng mga politiko, mahina. Marami dyan magagaling talaga. Oo, maniwala kayo. Marami dyan. So dahil naramdaman ni Isko ang hirap ng buhay, dahil naramdaman ni Isko ang hirap ng walang bahay, naramdaman ni Isko ang hirap ng walang paaralan na maayos, walang maayos na pagkain, dahil naranasan niya yun yung inuna niya nung siya'y naging mayor. Inayos niya lahat, mga bossing, para yung mga tao, kahit hindi man niya mapaunlad ang buhay, at least man lang yung experience, yung antas ng pamumuhay, maiangat man lang niya. At nagawa niya yun sa loob ng 3 taon. At yung formula na yun, ipinasa niya yun sa bagong administrasyon. Anak ng tinapay. Yung bagong sabi ko nga, kahit gaano kagaling yung presidenteng nauna, kung tatanga-tanga yung susunod, walang mangyayari talaga. O, nangyayari yan, ang Maynila ay Little Philippines. O, pag naging mayor ka ng Maynila, para kang naging presidente ng Pilipinas, ganun katindi dahil lahat ng mga importanteng ahensya ng gobyerno nandirito. Makapangyarihang mga opisina nandirito. Pinakamagugulong mga tao halos nandirito. Pinakamadumi nandirito rin.
O sentro ang Metro ang Manila nga ang sentro ng Pilipinas eh. Ganyan katindi ang Maynila. Inayos ni Isko Moreno yan, mga bossing. Inaraw-araw niya, ginabi-gabi niya, ka-pandemic. Bumabiyahe yan gabi-gabi, nanguhuli ng mga bata yan, ng mga pakalat-kalat, may curfew dyan. Ganong katindi yan. Ginawa ba yun nila Kuna for the past 3 years? Tapos sisigaw-sigaw ka, hindi ka na makakabalik. Wala ka nang babalikan. Wala na talaga siyang babalikan. Kung tutuloy-tuloy mo, Lacuna yung pagiging mayor mo, baka tayo na yung Maynila ng panibagong Smoky Mountain. At strict enforcement ng sanitation laws. These efforts earned him widespread praise and established a benchmark for effective governance. Mayor Lacuna must take immediate and decisive action, not just to clean up the streets, but to rebuild trust and restore order. The alternative is clear: a city drowning in waste and Diri. Kababain tao. an administration drowning in its own incompetence. CJ Hero is one of Galing.